Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon, tatalakayin natin ang mahalagang paksa pangangalaga sa prostate at kalusugan ng kalalakihan. Pagdating sa kalusugan ng kalalakihan, kakaunti ang mga paksang kasing esensyal at madalas na napapabayaan gayang pangangalaga sa prostate. Maraming kalalakihan ang nagugulat nang malaman kung gaano kalaki ang epektong kanilang pang-araw-araw na gawi sa kalusugan ng maliit ngunit makapangyarihang glandulang ito dahil sa paglaki ng prostate na nakakapekto sa milyon-milyon sa buong mundo. Ang pagpapanatili ng kagalingan ng prostate ay higit pa sa ginhawa. Ito ay tungkol sa pagtiyak ng mas mataas na kalidad ng buhay habang tumatanda. Bago tayo sumisit, narito ang isang katotohanan na maring ikagulat mo. Mahigit 50% ng kalalakihan na lampas sa edad na 50 ang nakakaroon ng sintomas ng benign prostatic hyperplasia, BPH, o paglaki ng prostate. Ang bilang na iyan ay tumataas sa 80% pagdating ng edad na 80 na ginagawang ang paglaki ng prostate ang isa sa pinakakaraniwang alalahanin sa kalusugan na haharapin ng kalalakihan. Ngunit ang magandang balita ay marami sa mga salik sa panganib ay nasa iyong kontrol simula sa kung ano ang ginagawa mo ngayon. Ang videong ito ay idinisenyo upang linawin ang kalituhan at bigyan ka ang malinaw, nakabatay sa ebidensyang maestratehiya upang panatilihing malusog ang iyong prostate sa mahabang panahon. Bagong 50 ka pa lang o binabantayan mo na ang iyong manumero, bawat lalaki ay maaring makinabang mula sa simple at napatunayang mga hakbang na tatalakayin natin. Mula sa nutrisyon hanggang sa ehersisyo at regular na check-up, susuriin natin kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi batay sa pinakabagong pananaliksik pang-agham. Malalaman mo rin kung paano ang iyong kasaysayan ng pamilya at balanse na hormonal ay direktang may papel sa hinaharap ng iyong prostate, kasama kung anong mga maagang babala ang hindi dapat balewalain. Sa pagtatapos ng gabay na ito, makakaroon ka nga praktikal na plano ng pakilos upang maiwasan ang BPH at mapangalagaan ang iyong kalusugan. Kung gusto mong manatiling nangunguna at suportahan ang iyong kagalingan, sundan ang channel upang hindi mo makaligtaan ang anumang mahalagang tip. Ngayon, alamin natin ang ugat ng problema at kung bakit mahalaga ang papel ng prostate sa buhay ng kalalakihan. Ang prostate ay isang maliit na glandula na kasing laki ng walnut na matatagpuan sa ilalim lamang ng pantok sa kalalakihan. Ang pangunahing tungkulin nito ay upang makagawang seminal fluid na nagpapalusok at nagdadalang tamod sa panahon ng ejaculation. Bagaman tila maliit, ang prostate ay may mahalagang papel sa pagkamayabong at pangkalahatang kalusugan ng ihi na nagsisilbing isang mahalagang bahagi ng sistemang reproductive ng lalaki. Ang benign prostatic hyperplasia o BPH ay isang hindi cancerous na paglaking ng prostate na karaniwang nangyayari habang tumatanda ang kalalakihan. Ang kondisyong ito ay hindi nangangahulugang mayroon kang kanser, ngunit maaari itong makaapekto ng malaki sa pang-araw-araw na buhay. Ang paglaki ang prostate ay pumipiga sa uretra, ang tubo kung saan dumadaan ang ihi na nagpapahirap sa pag-ihi at minsan ay nagiging hindi comfortable. Ang eksaktong sanhi ng BPH ay hindi pa lubos na naunawaan, ngunit ang pagbabago ng hormonal sa paglipas ng panahon ay isang pangunahing salik habang tumatanda ang kalalakihan. Ang balanse sa pagitan ng testosterone at isang hormone na tinatawag na dihydrotestosterone, DHT, ay nagbabago, na nagudyok sa prostate na lumaki. Ang kasaysayan ng pamilya at mga pagpipilian sa pamumuhay ay maaring higit pang magpataas ng panganib na ginagawang panghabambuhay na proseso ang pag-iwas. Ang mga sintomas ng paglaki ng prostate ay madalas na nagsisimula ng banayad ngunit mabilis na lumalala. Kabilang sa mga karaniwang senyales ang mahinang daloy-ngay, madalas na pagpunta sa banyo lalo na sa gabi,
hirap sa pagsisimula o pagtigil ngang pag-ihi, at patuloy na pakiramdam na hindi lubos, na naalis ang laman ng pantok. Ang pagbalewala sa mga senyales na ito ay maaring magdulot ng mas malalang komplikasyon sa kalaunan. Kung hindi mabibigyan ng pansin, ang BPH ay maaring magdulot ng mas malubhang problema tulad ng urinary tract infections, UTI, bato sa pantog, at maging pinsala sa bato. Kaya naman mahalaga ang pag-unawa sa iyong prostate at magang pakilala sa mga pagbabago. Ang pagbibigay pansin sa mga sintomas na ito ay hindi lamang tungkol sa ginhawa. Ito ay isang kritikal na hakbang sa pagprotekta sa iyong pangmatagalang kalusugan. Sa pundasyong ito, nagiging malinaw kung bakit kailangang maging proaktibo ang kalalakihan tungkol sa kagalingan ng prostate. Ngunit bukod sa mga pangunahing kaalaman, may isang tanong na nananatili. Maari bang matukoy ang iyong panganib bago ka pa isilang? Sa susunod na bahagi, susurin natin kung paano hinuhubog ng genetika at kasaysayan ng pamilya ang hinaharap ng iyong prostate. Ang genetika ay may mas malaking papel sa kalusugan ng prostate kaysa sa iniisip ng karamihan sa kalalakihan. Kung mayroon kang ama o kapatid na nakaranas ng paglaking prostate o makaunay na issue, ang iyong sariling panganib na magkaroon ng BPH ay maring mas mataas ng malaki. Ang kasaysayan ng pamilya ay isang mahalagang bahagi ng puzzle na nakaka-impluwensya hindi lamang kung kundi pati na rin kung kailan maaring lumitaw ang makasintomas. Ipinapakitang pananaliksik na ang mga lalaki na may malapit na kamag-anak na apektadong BPH ay hanggang 4 na beses na mas malamang na makaranas ng parehong problema. Ang pagtaas ang panganib na ito ay hindi lamang tungkol sa magkakaparehong gawi, ito ay binuo sa iyong DNA. Ang genetic blueprint na iyong namana ay maaring magtakda ng yugto para sa kung paano tumutugon ang iyong prostate sa pagtanda, pagbabago ng hormonal at mga environmental trigger. Ang ilang mga grupo ay humaharap sa mas malaking panganib. Halimbawa, ang mga lalaking Filipino ay maaaring magkaroon ng sariling natatanging profile ng panganib kung kaya't mahalaga ang pag-unawa sa mga lokal na pattern ng kalusugan. Samantala, ang mga lalaki na may maraming apektadong kamag-anak, lalo na ang mga nadiagnose sa mas batang edad, ay dapat na lubos na maging maingat. Ang magang pagkilala sa mga pattern na ito ay maaaring magbigay ng malaking pagkakaiba sa pag-iwas. Ang pag-unawa sa iyong kasaysayan ng pamilya ay hindi lamang nagbibigay kaalaman, ito ay nagbibigay kapangyarihan. Ang pagbabahagi ng impormasyong ito sa iyong doktor ay nagpapahintulot sa mas personalized na pangangalaga at mas maagang interbensyon. Ang isang detalyadong background ng pamilya ay makakatulong sa iyong healthcare provider na magrekomenda ng tamang screening at pagsasayos ng pamumuhay na partikular na inayon sa antas ng iyong panganib. Ang proaktibong hakbang tulad ng pagpapanatili ng malusog na dieta at pag-schedule ng regular na check-up ay nagiging mas mahalaga kapag mayroong genetic predisposition. Kung hindi ka sigurado tungkol sa medikal na kasaysayan ng iyong pamilya, ngayon ang oras upang simulan ang makapag-usap na iyon. Kung mas marami kang alam, mas handa kang protektahan ang iyong kalusugan. Gayunpaman, kahit na may malakas na genetic link, hindi ka nakatakdang magkaroon ng BPH. Hindi nagtatapos ang kwento sa iyong DNA. Ano ang talagang nagpapabago? Sa susunod na bahagi, aalamin natin kung paano nakikipag-ugnayan ang mga hormone sa iyong mga gene upang impluwensyahan ang paglaking prostate sa buong buhay. Ang mga hormone ay ang tahimik na arkitekto ng kalusugan prostate, tahimik na hinuhubog ang laki at function glandula sa buong buhay ng isang lalaki. Dalawang pangunahing manlalaro ang nangunguna sa eksenang ito, ang testosterone, ang pangunahing hormone ng lalaki, at ang dihydrotestosterone, DHT. Isang mas potenteng derivative. Ang pag-convert ng testosterone sa DHT ay kinokontrol ng isang enzyme na tinatawag na
alpha reductase, na nagiging lalong mahalaga habang tumatanda ang kalalakihan. Habang lumilipas ang mataon, kahit ang maliit na pagbabago sa maantas ngang hormone na ito ay maaring magkaroon ng malalim na epekto sa prostat. Ang mas mataas na antas ng DHT ay nagiging sanhi ng paglaking glandula, habang ang pagbaba sa protektibong epektong testosterone ay nagiging mas vulnerable ang prostate sa paglaki. Ito ang banayad na hormonal dance na madalas na nag-udyok sa mga unang senyales ng BPH bago pa man lumitaw ang sintomas. Ngunit ang mga hormon ay hindi kumikilos ng mag-isa. Ang genetika, pamumuhay, at maging ang mga gamot ay maaring makaapekto kung paano gumagana ang mga chemical messenger na ito. Halimbawa, ang mga lalaki na may kasaysayan ng pamilya ang mga problema sa prostate ay maaring makaranas ng mas malinaw na pagbabago sa hormonal na nagpapabilis sa proseso ng paglaki. Ang pag-unawa sa interplay na ito ay mahalaga para sa sinumang umaasa na maiwasan o maantala ang simulaeng BPH. Isinasaalang-alang ilang kalalakihan ang hormone modulating therapies, ngunit hindi ito isang one-size-fits-all na solusyon. Ang maganitong paggamot ay dapat palaging talakayin sa isang healthcare provider upang maiwasan ang hindi sinasadyang epekto. Ang tamang diskarte ay nakasalalay sa individual na mga sali sa panganib, kasaysayan ngang medikal at pamumuhay na ginagawang mahalaga ang personalization sa anumang plano sa pag-iwas. Ang pananatiling may kaalaman tungkol sa mga pagbabago sa hormonal at pagpapanatiling regular na komunikasyon sa iyong doktor ay makakatulong na mahuli ang mga problema ng maaga. Ang kaalamang ito ay nagbibigay kakayahan sa iyo na gumawa ng mas matalinong mga pagpipilian tungkol sa dieta, ehersisyo at gamot. Lahat na ito ay makakatulong na mapanatili ang isang malusog na balanseeng hormonal. Ngayon, habang ang hormona ay isang kritikal na salik, hindi lamang sila ang pirasoeng puzzle. Ang ibang mga kondisyon na nakakaapekto sa iyong buong katawan ay maaring makaroon din direktang epekto sa kalusugan ng prostate. Sumali sa Members Club at mag-iwan ng super like dahil susunod, ibubunyak natin kung paano nakaka-impluwensya ang metabolic syndrome at mga malalang sakit sa iyong panganib ng BPH. Ang metabolic syndrome, isang kumpol nga kondisyon kabilang ang diabetes, hypertension, at labis na katabaan, ay may malawa na epekto sa kalusugan ng kalalakihan, lalo na pagdating sa prostate. Ipinapakita ang mga paaral na ang mga lalaking may mga kondisyong ito ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng BPH. Hindi lamang ito tungkol sa mga numero sa timbangan o sa iyong blood pressure reading, ito ay tungkol sa kung paano ang masalik na ito ay tahimik na nagtutulak ng pamamaga at hormonal imbalance sa katawan. Ang labis na glucose at cholesterol levels ay nakaambak sa talamak na low-grade inflamasyon na maring maksulong abnormal cell growth sa prostate. Nangangahulugan ito na ang malalaking may hindi magandang pamamahala ng blood sugar o mataas na kolesterol ay madalas na hindi sinasadyang nagpapalakas ng prosesong humahantong sa paglaki ng prostate. Ang koneksyon sa pagitan ng kalusugan ng metabolic at BPH ay mas malakas kaysa sa napagtatanto ngang karamihan sa matao. Sinasuportahan ito ngang siyentipikong pananaliksik. Natuklasan ng isang malaking pag-aral na ang malalaking may metabolic syndrome ay may 70% na mas mataas na panganib ngang mga sintomas ng BPH kumpara sa mga may mas malusog na metabolic profile. Ang interplay sa pagitan ng mataas na presyon ng dugo, labis na taba sa katawan, at insulin resistance ay lumilikha ngang isang matabang lupa para sa pagugat at pagunlad ng mga problema sa prostate. Ang pag-unawa sa ugnayan na ito ay nagbibigay kapangyarihan dahil nag-alok ito nga malinaw na landas para sa pag-iwas. Sa pamamagitan ngang paggawa nga hakbang upang pamahalaan ang timbang, kontrolin ang presyon ngang dugo, at ayusin ang blood sugar,
ang kalalakihan ay maaring makabuluhang mabawasan ang kanilang posibilidad na makaranas ng paglaki ng prostate. Ang mga pagbabago sa pamumuhay ay may tunay at nasusukat na epekto na madalas na mas malakas kaysa sa gamot lamang. Kaya naman ngayon ay tinitingnan ng nga doktor ang kalusugan ng prostate at kalusugan ng metabolic bilang dalawang paningang iisang barya. Ang pagpapabuti ngang isa ay halos palaging nakikinabang sa isa pa. Ang maliliit na pagsasayos sa pang-araw-araw na gawi ay maring magdulot ng pangmatagalang proteksyon na ginagawang possible na putulin ang cycle bago ito magsimula. Ngunit ang pag-alam kung ano ang dapat iwasan ay kalahati lamang ng labanan. Paano naman ang mapagkain na maaring aktibong protektahan ang iyong prostate at magsulong ng pangkalahatang kagalingan? Sa susunod na bahagi, susuriin natin kung ano ang eksaktong dapat kainin at ano ang dapat iwasan upang mapanatili ang iyong prostate sa pinakamahusay na kondisyon. Ang balanseng dieta ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa pagpapanatilingang kalusugan ng prostate at pag-iwas sa paglaki. Maraming pag-aaral ang nakatampok sa Mediterranean-style diet bilang lalo na protektibo. Ang pamamaraang ito ay nakasentro sa sariwang gulay, prutas, whole grains, malusog na taba tulad ng olive oil, at katamtamang dami ng isda at manok. Ang maganitong pagkain ay nagbibigay ng antioxidants at anti-inflammatory compounds na tumutulong na panatilihin ang prostate sa ilalim ng kontrol. Kabilang sa mga protektibong pagkain, ang kamatis ay namumukot tangi dahil sa mataas na nilalaman nitong lycopene. Ang lycopene ay isang potent antioxidant na ipinapakitang nakakabawas sa panganib ng mga problema sa prostate. Ang pagkain ng kamatis na luto, hilaw o samga, sarsa ay maaring magbigay ng tunay na benepisyo. Ang mga cruciferous na gulay tulad ng broccoli, cauliflower at Brussels sprouts ay puno rin ng nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng cellular at nagpapababa ng pamamaga. Sa kabilang banda, ang ilang pagkain ay pinakamahusay na nililimitahan o iniwasan ang madayat na mataas sa saturated fats, pula at processed meats at labis na dairy ay naugnay sa pagtaas ng panganib ng BPH. Ang mga pagkaing ito ay maaring magsulong ng pamamaga at hormonal imbalances na nagpapalala ng mga sintomas ng prostate sa paglipas ng panahon. Ang pagpapalit ng mga mapanganib na pagkain ito ng mga pagpipiliang nakabatay sa halaman ay maaring magdulot ng kapansin-pansing pagkakaiba. Mahalaga ang praktikal na pang-araw-araw na pagpipilian. Para sa almusal, pumili ng oatmeal na may berries at mani. Maaring maglaman ang tanghalian ng isang makulay na salad na may inihaw na salmon, habang ang hapunan ay maaring whole grain pasta na may tomato sauce at isang bahagi ng steamed broccoli. Ang pagkain ng prutas, buto, at isang dakot ng walnuts bilang merienda ay higit na nagpapalakas ng mga protektibong nutrients. Ang pagtanggap sa mga gawin na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho. Kahit ang maliliit at unti-unting pagbabago ay maring magdulot ng makabuluhang pagpapabuti sa kalusugan ng prostate sa paglipas ng mga taon. Ang pagsubaybay sa mga pagkain o pagtatrabaho sa isang nutritionist ay makakatulong na palakasin ang mga positibong pattern at magbigay patuloy na suporta. Ngunit ang dieta ay isa lamang sa mahaliging ang pag-iwas. Ang iyong ginagawa sa labas ng kusina, kung paano mo iginagalaw ang iyong katawan, ay maaring maging kasing epekto. Susunod, tuklasin kung anong uri ng pisikal na aktibidad ang maaring higit pang magpababa ng iyong panganib at kung bakit mahalaga ang pananatiling aktibo para sa pangmatagalang kagalingan ng prostate. Ang regular na pisikal na aktibidad ay isang pundasyon ng kalusugan ng prostate at isang pangunahing salik sa pag-iwas sa paglaki.
patuloy na ipinapakita ngang pananaliksik na ang mga lalaking nananatiling aktibo ay may mas mababang panganib ng BPH at nakakaranas ng mas kaunting sintomas sa pag-ihi habang sila ay tumatanda. Ang mga benepisyo ay hindi limitado sa mga atleta. Ang simple, pare-parehong paggalaw ay maaring magdulot ng malalim na pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Ang paglalakad ay isa sa pinaka-accessible at epektibong uri ng ehersisyo para sa kalalakihan sa lahat ng edad. Ang 30 minuto lamang ng mabilis na paglalakad ng 5 beses sa isang linggo ay naugnay sa pinabuting kalusugan ng prostate at isang malinaw na pagbawas sa mga sintomas ng BPH. Ang katamtamang aktibidad tulad ng pagbibisikleta, paglangoy, o maging ang paghahalaman ay maring magbigay ng katulad na gantimpala na nagpapanatiling mayos ang pagana ng katawan at prostate. Lalo na makapangyarihan ang aerobic exercise para sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ang maepektong ito ay hindi lamang sumusuporta sa kagalingan ng prostate, kundi nakikinabang din sa puso at metabolic system. Natuklasan ng mabag-aral na ang mga lalaking regular na gumagawa ng aerobic activity ay hanggang 25% na mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng malaking paglaki ng prostate. Ang susi ay hindi mataas na intensity kundi ang pagiging pare-pareho. Ang banayad at regular na ehersisyo ay nagpapababa na pamamaga at sumusuporta sa balansa na hormone, parehong kritikal para sa kalusugan ng prostate. Kahit ang maliliit na pang-araw-araw na pagsisikap pagkuha ng hagdanan, pagunat, o pagdaragdag ng dagdag na hakbang ay nagdaragdag sa paglipas ng panahon na nag-ambag sa pangmatagalang kagalingan. Maraming lalaki ang nag-alala na huli na upang magsimula, ngunit ipinapahiwatig pananaliksik na nagsisimula ang mga benepisyo sa sandaling maging mas aktibo ka anuman ang edad. Ang layunin ay makahanap ng aktibidad na iyong kinagigiliwan at isama ang nga ito sa iyong routine na ginagawang natural at kasiyasiyang bahagi ng iyong araw ang paggalaw. Ang pisikal na aktibidad ay isang malakas na tool sa pag-iwas. Ngunit mahalagang maging maingat sa mga gamot at substance na maring makapinsala sa iyong pag-unlad. Sa susunod na bahagi, malalaman mo kung anong mga karaniwang gamot ang maaring magpalala ng mga sintomas sa pag-ihi at anong mga hakbang ang dapat gawin para sa mas ligtas na pamamahala. Maraming kalalakihan ang nagugulat nang malaman na ang ilang karaniwang gamot ay maaring mapalala ang mga sintomas sa pag-ihi na naugnay sa paglaking prostate. Ang over-the-counter na antihistamines, decongestants, at tricyclic antidepressants ay kabilang sa mga pangunahing salarin. Ang magamot na ito ay maaring mapahigpit sa mga kalamnan sa paligid ng uretra o bawasan ang contractility ng panto na mas napapahirap sa paihi kapag lumaki ang prostate. Ang antihistamines na madalas ginagamit para sa allergy at decongestants na karaniwang matatagpuan sa mga gamot sa sipon ay tila hindi nakakasama, ngunit maaring makaroon ng hindi sinasadyang epekto para sa mga lalaking may BPH. Gumagana ang mga ito sa pamamagitan ng pagharang sa ilang mga senyales sa katawan na maaring makagambala sa natural na daloy ng ihi. Ang mga lalaking nakakaranas ng masintomas sa prostate ay maaring makapansin ng pagtaas ng pagkaapura, hindi kumpletong pag-alis ng laman, o hirap sa pagsisimula ng pag-ihi pagkatapos uminom ng gamot na ito. Ang tricyclic antidepressants na inireseta para sa mood disorders at kung minsan para sa talamak na sakit ay maaari ring makaapekto sa paggana ng ihi. Maari nilang labis na pahinain ang mga kalamnan ng pantok o makaapekto sa mga nerve signal na kasangkot sa pag-ihi. Ito ay maaaring humantong sa retention at mas mataas na panganib ng urinary tract infections, lalo na para sa mga nakatatanda. Mahalagang huwag magsimula o huminto sa anumang gamot nang hindi kumukonsulta sa iyong doktor.
makakatulong ang isang healthcare provider na matukoy ang mas ligtas na alternatibo o ayusin ang dosis upang mabawasan ang komplikasyon sa pag-ihi. Ang bukas na komunikasyon tungkol sa lahat ng gamot at suplemento na ginagamit mo, kasama ang herbal na remedyo, ay mahalaga para sa pag-iwas sa mga problema. Para sa mga lalaking may maraming kondisyon sa kalusugan, ang regular na pagsusuri sa gamot ay isang kinakailangan. Ang pagdadalang kumpletong listahan ng mga reseta at over-the-counter na produkto sa bawat appointment sa doktor ay tinitiyak na walang nakakaligtaan. Ang proaktibong diskarte na ito ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang hindi kinakailangang epekto at protektahan ang kalusugan ng iyong prostate. Ngunit kahit na may maingat na pamamahala ng gamot, walang pumapalit sa halaga ng patuloy na medikal na pagsubaybay. Susunod, tuklasin kung aling mga preventive exam ang dapat bigyang prioridad ng bawat lalaki at kung paano makagawa ng malaking pagkakaiba ang regular na check-up para sa pangmatagalang kagalingan. Ang pare-parehong medikal na pagsubaybay ay ang gulugot ng epektibong pamamahala sa kalusugan ng prostate. Ang regular na check-up sa isang urologist ay hindi lamang isang pag-ingat. Ang ito ay mahalaga para sa maagang pagtuklas at interbensyon. Maraming problema sa prostate kabilang ang BPH ang maaring umunlad ng tahimik kaya't ang pag-asa lamang sa mga sintomas ay bihirang sapat. Ang mapangunahing screening exam ay dapat maging routine para sa kalalakihan, lalo na pagkatapos ng edad na 50 o mas maaga para sa mga may salik sa panganib. Ang PSA blood test na sumusukat sa antas ng prostate-specific antigen ay malawakang ginagamit upang matukoy ang potensyal na problema ng maaga. Ang mataas na PSA ay hindi laging nangangahulugang kanser, ngunit ito ay nagpapahiwatig na kailangan ng karagdagang pagsisiyasat. Ang pagpapares ng pagsusuring ito sa isang digital rectal exam ay nagbibigay sa mga doktor ng mas kumpletong larawan ng laki at tekstura ng prostate. Maaari ding irekomenda ang ultrasound exam upang masuri ang dami ng prostate at matukoy ang pagbabago sa istruktura. Ang non-invasive imaging technique na ito ay tumutulong sa mga doktor na mahuli ang mga problema na hindi pa nagdudulot ng sintomas. Ang kombinasyon ng pagsusuring ito ay nagbibigay daan sa isang proaktibo at inayon na diskarte sa mga pangangailangan ng bawat pasyente. Mahalaga ang pag-alam kung kailan kailangan humingi ng medikal na tulong. Ang biglang pagbabago sa gawi sa pag-ihi, dugo sa ihi, o patuloy na discomfort ay dapat palaging mag-udyo ng pagbisita sa iyong healthcare provider. Ang maagang interbensyon ay maaring maiwasan ang maliliit na issue na maging malalaking hamon sa kalusugan at maaring maprotektahan pa ang pagana ng bato sa mahabang panahon. Ang regular na pagsubaybay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mga problema. Ito ay isang pagkakataon upang palakasin ang iyong plano sa pag-iwas. Ang iyong doktor ay maaring magbigay ng personalized na payo, subaybayan ang pag-unlad at ayusin ang mga rekomendasyon batay sa iyong umuunlad na profile ng kalusugan. Ang collaborative na diskarte na ito ay nagbibigay kapangyarihan sa kalalakihan na gumawa ng matalinong desisyon at manatiling kontrol sa kanilang kagalingan. Sumali sa Members Club, mag-drop ngang super like, i-follow ang channel, at mag-iwan ng komento upang ipakita ang iyong suporta. Sa huling bahagi, makakakuha kang malinaw na action plan para sa pang-araw-araw na buhay at isang motivational message upang panatilihin kang nasa track para sa pangmatagalang kalusugan ng prostate. Sumali sa Members Club, mag-drop ngang super like, i-follow ang channel, at mag-iwan ng komento kung nakita mong mahalaga ang insight na ito. Ang iyong pakikipag-ugnayan ay nakakatulong sa mas maraming kalalakihan na ma-access ang mahalagang impormasyong ito. Balikan natin ang mga mahahalagang hakbang para sa pagprotekta sa iyong prostate. Pag-unawa sa iyong mga salik sa panganib.
pagpapanatiling balanseng dieta, pananatiling pisikal na aktibo, pamamahalangam gagamot at pagpapanatiling regular na check-up. Ang bawat isa sa mga estratehiyang ito ay bumubuong isang solidong pundasyon para sa pangmatagalang kagalingan ng prostate. Ang maliliit na pagbabago sa pang-araw-araw na gawi ay maring magdulot ng malalaking resulta. Ang pagpapalit ng processed foods ng makukulay na prutas at gulay, paglalakad ng mabilis araw-araw, at pagkakaroon ng bukas na pag-usap sa iyong doktor ay lahat ng pamumuhunan sa iyong kalusugan sa hinaharap. Ang pag-iwas ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho at ang pagpayag na bigyan prioridad ang iyong sarili. Tandaan, mahalaga ang iyong genetic background at balance ang hormonal, ngunit hindi sila ang nagtatakda ang iyong kapalaran. Sa kaalaman, maari kang gumawa ang proaktibong hakbang upang mabawasan ang mapanganib kahit na may BPH sa iyong pamilya. Ang support system tulad ng komunidad na ito ay nagpapadali upang manatiling motivated at maging accountable sa paglipas ng panahon. Huwag balewalain ang kahalagahan ng pagsubaybay. Ang simpleng screening at maagang pag-usap sa isang urologist ay maring magbunyag ng mga isyu bago sila maging malubha na nakbibigay sa iyong mas maraming opsyon at mas malaking kapayapaan ng isip. Kung nakakaranas kang nga sintomas, huwag maghintay. Humingi ng tulong at makuha ang suporta na nararapat sa iyo. Sa huli, ang kapangyarihang maiwasan ang paglaki ng prostate ay nasa iyong kamay. Ang iyong mga pagpipilian ngayon ang nagtatakda ng yukto para sa mas mahusay na kalusugan bukas. Manatiling may kaalaman, manatiling proaktibo, at patuloy na gumawa ng maliliit na pagpapabuti. Magpapasalamat sa iyo ang iyong katawan sa mga darating na taon. Salamat sa panunod at sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Tandaan, ang pag-iwas ay isang panghabambuhay na pangako at bawat hakbang na iyong ginagawa ay mahalaga. Manatili para sa mas praktikal na payo at sama-sama nating tukuyin muli kung ano ang ibig sabihin ng pagtanda ng may lakas at kumpiyansa.